Yan kasi, inengkanto na siya. Nalaman na naengkanto siya. I got a reason to. Ang galing, tingnan mo. Meron dito, binukot. Ang mga binukot, una ko siyang narinig kay Cara David. Pero ano na, matanda na yung mga binukot. Kung hindi ako nagkakamali, storytellers ata yung mga binukot. Pero mga babae yun. Mga pamangkin ng binukot sa malalayong kamag-anak na umaasang baka maturuang kumanta at maging mga binukot din. Ay, ang galing. Oo nga. Salamat, Cara David. Hindi ko na kailangan na. Uripon, uripon, ang term sa ano? Alipin. Ginamit niya yung term na uripon. Oh, mataas yung posisyon ng binuko to. May tagas. Pala yun. Hindi ko na-digest na yun. Medyo na. Ang haba. Hindi pa pala ako pwede tumingin. Ang haba. Ang dami pa. Nanatok na ako. Hala, nahihirapan ako. Tinuturo niya yung ano, yung like, connections ng, dapat lagyan ko ng mark. Tinuturo niya kasi dito yung connections nung caste, social caste system. So, may mga alipin, yung mga roles sa community nila. Si Luklak yung bida, isa siyang taga-suklay. So, binigyan niya ng background kung paano naging taga-suklay. Kasi sinegway na ano, sinegway niya na kung anong mga ganap, kung ano yung, teka, asan yun? May bookmark. Teka nga. Tingnan mo yung sinabi. Uripon din ang tawag sa kanila ng kanilang bai. Uhay naman kung may kahalong kaunting paglalambing. Kahit pa hindi na sila talaga nababayaran sa kanilang paglilingkod gaya noon. Ang ginagawa na lang daw kasi nila ngayon ay pagdanaw ng utang na loob sa pamilya ng binukod. Dahil maraming naitulong ang pamilya nito sa kanilang mga pamilya. Lalo na sa pamilya ni Luklak dahil ang kabesa ang nagpasok kay Udoy para maging bantay ng baluarte. Grabe guys, walang pinagkaiba sa ngayon.
Sino kaya itong buwisit na ito? Tanong niya sa kanyang mga uripon. Same. Bugbong. Dapat may highlighter ako para sa characters dito. Kasi ang daming characters, ang daming ring kwento, ang daming words na hindi ko alam, ang daming bagong term, ang daming terms na hindi sa Tagalog. Para ako nag-aaral ng history ng pre-colonial Philippines. Which is, hindi ko pa yun nababasa ever. Kaya parang nag-adjust yung utak ko. Teka lang. Pagkatapos ng libakaw, ang hiningi naman niya, dahon ng buyo. Tapos pagkatapos ng dahon ng buyo, apog naman yung kulang. Pagkatapos ng apog, tabako. Tabako naman. Tapos, pagkatapos ng tabako, yung tiriladan, which is yung lalagyan doon sa cup. Andun na ako. Grabe. Parihawak ako. Tapusin ko lang tong journey na to, tapos tigil na ako. Naka-isang oras na ako ng pagpapasa. Tama na. Wait lang. Ihina ako. Andito na ako. So, 1 hour kong binasa. Page saan ako nagsimula? Page 30 until page 15. Ang bagal magbasa. Page 30 until page 52. Ang mga nangyari ay yung after ano nga yung kasi ang nangyari dito ay yung main character si Luklak, may encounter siya with the Encanto. Tapos yung nangyari yon, kinwento yung mga naganap pagkatapos noon, which is technically na maligno yung main character si Luklak. Tapos kinwento kung paano siya, kung ano nangyari nung namaligno siya. Tapos may manggagamot. Tapos nung nagising siya, naalala niya na may trabaho nga pala siya. Tapos kinwento yung background ng amo niya, which is isang binukot, yung parang storyteller ata yun eh. Yun ang pagkakaintindi ko storyteller ang isang binukot, pero hindi ako sure. Tapos kinwento ni Luklak na tinanong niya yung amo niya kung may mga naging manliligaw ba siya dati. Tapos kinwento ng amo niya yung isa niyang manliligaw na datu. Tapos kung ano yung naging journey, kasi may hiniling, kumbaga parang nangligaw yung datu doon sa binukot. Tapos kinwento kung paano nangligaw, technically basta.
Tas ayun, kumbaga para siyang epiko. Ika nga nila ay parang isang malaking epiko yung kwento ng binukot tungkol dun sa datu. Tas ayun, maganda siya. I like it. Kahit parang ang dami ko may na-highlight ako. Ang dami ko rin mga ina-underline. Kasi may hindi pa rin ako alam na words. Ayun, may highlight. Ganda na itong linya na to. Sabi niya, kaya sa tuwing nakararanas ang mga taga rito ng sari-saring pahirap sa buhay, naging kasabihan na sa kanila na kaya nagkaganito ang kanilang buhay sa bayang ito ay dahil sa nabubuhay talaga sila sa ibabaw ng isang malaking tumpok ng tae. At dito, walang ginhawa, walang pag-asa. Ganda ng ano. Pero kaya, kaya ganun yung last sentence kasi kinukwento kung ano ang naging origin story nung lugar nila Luklak. Ayun. Maganda siya, guys. This is me, 1 hour reading Aswang Laut by Alan Derain.